Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel, It's Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto na nga, no? Tuluyan na pong dinurog, no? Netong si Senator Ping Lacson. Ito pong si Kiko Barsaga, mga babayan, no? Si Congressman Miao. Kasi mga babayan, ito pong nakaraan lamang, no, ay ito papakita natin, no. Ito pong picture na to mga babayan, no, ay ipinakalat po, no, netong si Congressman Kiko Barsaga, mga babayan. No, na kung saan di umano, yan, may meeting daw po, no, ang Senator Ping Lacson dito sa mga Diskaya, mga babayan. Yan po yung pinapalabas dito, no, ni Congressman Kiko Barsaga, mga babayan. At sinasabi rin po niya, please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Diskayas. No? Sinasabi niya mga babayan na may private meeting daw po. Itong mga Diskaya at si Senator Ping Lacson. Mga babayan. No? Makikita natin kung paano talagang pilit nilang sinisira. No, itong si Senator Lacson, mga kababayan. Pilit nilang inaalisan ng kredibilidad. No, itong si Senator Ping Lacson. No, kasi siya nga po may hawak ng Blue Ribbon Committee 'Di ba? Talagang merong taong gustong maibalik, no, ang Blue Ribbon sa kanila. Di ba mga babayan? Bakit kaya? Yun ang tanong. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so balikan natin to mga babayan. No? Ano kaya ang pumasok dito sa isip ni Senator ni Congressman Miao, mga babayan? No, na kung saan bakit pilit nilang sinisira, no, ito nga si Senator Lacson. Ganun na ba sila ka-desperado, no, na makuha ang Senate Blue Ribbon Committee chairmanship? Kaya pilit nilang sinisira, no, itong si Senator Lacson, mga babayan. Makikita ninyo, no, kung gaano kadumi lumaban itong mga nasa kabilang ano ba matatawag natin diyan? Kabilang parlor na lang, mga babayan. Ganyan sila kadumi lumaban. Yung mga nasa kabilang parlor. Okay, pero binasag yan, no, ni Senator Ping Lacson. At kung saan sinagot niya, no, kung ano nga ba ang nasa likod ng picture na yan, mga babayan. No? O eto, panoorin natin tong video na to, mga babayan, para mas maliwanagan po tayo. Kasi maraming marites No? Yun namang mga supporters ni Congressman Miao, aba, tuwan-tuwa. No? Tuwan-tuwa sila at baka iniisip nila sa wakas, nakahanap din na ibubutas kay Lacson. Ito, panoorin natin. Ano yung paliwanag ni Senator Lacson tungkol po dyan sa picture na yan? At talaga namang durog. No, ito nga si Congressman Miao, mga kababayan. Okay? So tara, let's go. Dito po tayo sa Marites portion. Bakit po, Marites ano daw portion. po yung photo o yung litrato ninyo na kasama Marites portion talaga yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil yun, nangyari yun nung kampanya, 2025. Malisyoso. Ibig sabihin, mga kababayan, merong masamang intensyon. Diba? Ganun lang yun. No? Ganun lang yun. May masamang intensyon. Bakit inilabas yung picture na yan? First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong First and only time, no, outside the Blue Ribbon Committee hearing, no, na nakaharap niya yung mag-asawa, mga kababayan. No? Tuloy natin. Tsaka kung kailan yon? Bago mag-eleksyon. Kailan ba yung eleksyon? May pa, mga kababayan. Anong buwan na ba ngayon? September.
October. Kailan nag-umpisa yung hearing dyan? September ba? Tama ba ako? O, mga somewhere this month lang na September, mga babayan. So, ang layo na nun. Diba? Pilit pa rin nilang kinokonekta yung picture. Yung supporter, follower na taga Davao City. Anak yun ng dating police general na na-under sa akin. So, siya yun yung namatay na yon si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, yung doon naman namatay si General Villaroman. Yung anak niya, parang siya nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos, yun nga, dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan ni mag-asawang Diskaya. Sabi niya, meron nga palaking rally, grand rally nga eh. May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform. At baka raw gusto ko magpunta para, part na ng kampanya. Ako naman, agad na isip ko, si Tito Sen, kasi sa Lublugo, nakakaya naman kay Senator Soto, kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. So, nag-decline ako. Diba, mga kababayan? Talagang pinipilit nila no, na idugtong. Makikita ninyo dito, mga kababayan, no, na ito nga si Senator Ping Lacson kung gaano katalino. No? Kasi nga naman, kaibigan niya si Tito Sen. No? Magkasama sila dati sa Senado. Tapos, sasama siya dito, no, na kung saan, nandun yung mga Diskaya na kalaban, no, ni Vico Soto. Sige nga, kung kayo walang respeto, no, sa mga sarili ninyo at sa ibang tao, sa mga kaibigan ninyo, ibahin nyo si Senator Lacson. No? Kasi naisip niya yun. Hindi po pwede kasi kaibigan ko yan si Tito Sen eh. Diba? Si Vico Soto yung tatakbo. Kalaban ninyo sa politika. Ba't ako sasama sa inyo? Baka may masabi sa akin si Tito Sen. Ganun katalino. No, itong si Senator Lacson, mga babayan. Diba? Tapos ngayon, pilit ninyo idudugtong, no? Iko-connecta. Ganyan sila, mga babayan. Makahanap lang ng ibubutas kay Senator Lacson. Lahat gagawin nila para masira, no, ang kredibilidad ni Senator Lacson. Ganyan ang kanilang ginagawa. At saka isa pa, inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list groups. Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list. Kasi, mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa'yo suporta ng ibang party list groups. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pang abogado eh. Hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-usap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuang-muang. Hindi nyo kilala, in other words. Hindi ko kilala talaga, first and only time, na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero that was the first and only time that I met them. Diba, mga kababayan? Yun lang yung una at tuling pagkakataon na nag-meet sila, no, na magkasawang Diskaya bago itong committee hearing na to, bago sumabog itong flood control na to, mga kababayan. Diba? Okay. So, malicious but may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no? Without admitting, of course, hindi totoo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Close ba kami? Magkalayo pa nga kami sa picture para may puwang eh. So, tsaka in the first place, mga babayan, kahit sino naman, no, kahit sino, diba? Kahit sino pwede magpa-picture.
Yun din nga yung depensa ng mga senador eh. Diba? Nakasama sila doon sa event, no? Ng mga diskaya. Diba mga kababayan? Naimbitahan lang sila. No? Walang personal relation. Diba mga kababayan? So, kung yun, tinatanggap ninyo, bakit yung kay Senator Lacson di nyo matanggap? Bakit yung explanation ng iba natanggap ninyo na nagpa-picture lang? No? Kahit sino pwede magpa-picture. No? Kasi syempre senador yan eh. Pero bakit pagdating kay Senator Lacson, hindi ninyo matanggap na po pwede yung ganun? Oh, anong klaseng utak meron kayo? Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Team 80-80 rin ba kayo? Doon lang makita yung malis. Kung sino man yung nagkalat noon. Of course, ginamit nila si Kiko Barsaga. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala nag-feed sa kanya? Exactly. Diba? Meron nag-feed sa kanya. Nakita niyo yung post? Ito, papakita ko sa inyo. Inaano ko lang kasi pagdating sa video, mga kababayan, dahil baka maka-copyright tayo. So, ito po yung post niyan na kung saan, ayan, asulat. Merong CTTO. Ibig sabihin, credit to the owner. Mga kababayan. Kung sino man yung naglabas ng picture na to, yun yung nagpasa dito kay Congressman Kiko Barsaga. At posibleng may intensyon, mga kababayan, yung nagpasa nito na sirain. Etong si Senator Ping Lacson. Sirain yung kredibilidad ni Senator Ping Lacson. Di ba? In the first place, bakit ilalabas yan? Sige nga. Pwede nyo ilabas, oo. Pero bakit kailangan may nakasulat? Please investigate the validity of this image. Di ba? Senator Lacson's private meeting with the Diskaya. So, meron kang intensyon. Di ba? Alam mong mainit eh. Alam mong siya yung chairman ng Blue Ribbon eh. Alam mong mainit eh. Simple lang yan mga babayan. No? Pumutok ito. Matapos pumutok yung issue nung isang senador na yung asawa may kinalaman doon po sa insurance. Na kung saan doon din kumukuha ng insurance itong mag-asawang Diskaya. Coincidence lang ba? Nagkataon lang ba? No? Nagkataon lang ba? O merong taong nasa likod ni Barsaga na nag-utos sa kanya, ilabas mo yan para masira naman si Senator Lacson. Ano sa palagay ninyo? No? Ano sa palagay ninyo? Tuloy natin. Malisyoso o malisyosa. Opo. Alright, tanong naman ako on a different topic, Senator Ping, no? May nirelease po na resolusyon ng Senate na humingi na payagan ng house arrest ang dating Presidenteng Duterte. Meron po ba ito magiging epekto sa desisyon ng ICC? Wala. Depende sa kanila. Yun, a sense of this. Ito mga kababayan wala ata Senator Ping Lacson, absent ata siya na nagkaroon ng botohan. So, pakinggan din natin ano yung kanya naging sa loobin dito mga kababayan. Senate lamang. Hindi pa nga napagdesisyonan kung ito'y ipapadala yung kopya ng aming Senate resolution. Hindi pa nga napagdesisyonan ng Senado kung ipapadala ito sa ICC. Kasi ang nangyari dyan, nung nag-caucus kami, iba yung tenor noong naunang resolution. I think there were 2 resolutions filed, Nung binasa namin, sabi na, huwag tayo maghalo ng mga legalist. Kasi nakalagay doon, until proven guilty, hindi pa naman approve. Ang napag-usapan namin doon, kung gagawa tayo ng resolution at magpapasa tayo o kaya ipapa-adapt natin, i-confine na lang natin sa purely humanitarian consideration. Ako, ang katwiran ko, sinabi ko sa explanation ng vote ko, kapwa Pilipino, I don't care if he's a former president, I don't care kung kaibigan ko siya nung mayor pa siya, maski sinong kapwa Pilipino, yun yung mga kababayan natin na nasa abroad. Na nahatulan na ng kamatayan, hinahabol pa natin. At
ginagawa natin ng paraan na ma-commute man lang sa habang buhay o sa life imprisonment. Yun, legal na yun, kailangan pa natin. Anong diferensya sa isang kapwa Pilipino na rin natin? Sabi ko, kalimutan na natin, set aside na natin yung kung sino siya. Ang tinitingnan, ako particularly, tinitingnan ko lang, kapwa Pilipino natin yan. So ano bang masama na mag-express ng sense of the Senate na for purely humanitarian consideration, mag-express tayo na bigyan ng house arrest. No? Kung susundin ng ICC yun o hindi, nasa sa kanila yun. Hindi natin pinapakialaman. Opo. Of course, very very complex situation. Pero paano natin po ipapaliwanag yung sinasabing nagkakamatayan sa Cebu? Bakit naman yan ang tinatakil ninyo sa Senado? Mabuti, nabanggit mo yung Cebu. Nag-usap-usap din kami, at least ilang mga senador, kasama ko doon, na dapat yung Senado. So in short, mga babayan, boto rin no, si Senator Lacson no, na ma-house arrest itong dating Pangulong Duterte for humanitarian reason. No, yun yung kanyang dahilan. Maging yung mga kababayan natin, no, ay yung ibang mga senador for humanitarian reason. Diba? May punto naman, no, kung titignan natin kasi nga naman, no, yung mga kababayan natin na hinahabol natin. Pero iba kasi yung case, no, netong si dating Pangulong Duterte. Medyo marami kasi, no, at gusto magkaroon ng katarungan yung mga naging biktima po doon ng EJK, di ba? So nasa kanya-kanya na lang 'yan, no, na ating pananaw kung ano magiging desisyon natin diyan at ng Senado at ng ICC tungkol po dito kay dating Pangulong Duterte. As an institution, kami mga senador, baka pwede mag-ambag din kami, out of pocket, para tumulong. Kung ano may tulong namin doon sa mga kababayan natin sa Cebu na nasalanta ng lindol. Opo. So yun, in the works yun, pwedeng mag-decide kami na 1 o 2 buwan sweldo namin, i-contribute namin, i-pool namin together at pagpadala kami ng tulong. At saka, di ba meron pong Senators Spouses Organization? Meron yun, meron. Baka sakaling makatulong din sila, di ba? May marami. Pero kung magpupuntahan pa doon, parang kasamang photo opportunity, hindi na magandang tingnan kasi misery yun eh. Pag tumutulong ako, wala akong dalang media eh. Opo. Kasi Pero in terms of kung gusto mong tumulong, huwag ka magdala ng media. Yes. Oo. Isa na lang po Senator Ping, kasi this is quite a shift from the usual. Kasi itong lawyer ng Diskaya couple, nagsabi siya na eto na, sabi niya, wala nang no holds barred. Tell all na. Is that something that will be done also, all revealed or discussed sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing? Yes. Kukunin namin yung kopya ng kanilang supplemental affidavit na pinadala doon sa DOJ at makikita namin doon kung ano yung tell-all na sinasabi nila. So sa susunod na pagdinig, para mag-form din ng record, part of the record of the Blue Ribbon, kailangan makita namin at matakil din sa hearing kung ano yung sinasabing tell-all. Ayan, okay. At yan ang ating aabangan. Wala pa pong schedule kung next week pa meron, Senator Ping. Pwede, kasi yun nga dahil nga kahapon, yun na napagkaisahan, na kaya nga sinuspend lang para walang roll call sa 1 linggo, na sa ganun, magsi alas 3 na, pwede kaming nasa committee hearing ng budget pa rin. Ako nga, medyo napabayaan ko yung mga budget hearings Hindi rin ako nakapokus. Ang napuntahan ko lang yung sa DBCC. At saka yung mga ilang ahensya maliliit, yung AMLAC, yung sa Solicitor General, yun ang na-atinan ko Yung iba, hindi ko pa nakapupuntahan nga kailangan mag-multitask Senator Ping. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Kasi baka kaliwat ka ng insertions na naman. Kung hindi naman makatin sa committee, may plenary debate naman kami. Pwede kong gamitin lahat yung... Alright, so yung mga babayan, no? Ano pong masasabi ninyo dyan? No, i-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.